Yun, victory. Make sure na panoorin nyo yung buong video guys kasi mamaya ipapakita ko sa inyo yung win rate ng battle system nila. Hi guys, in this video pag-usapan natin itong bagong NFT game na Universe Wars. So tignan natin kung profitable ba itong NFT game na to or naglolokohan lang tayo. Magbubukas na tayo ngayon ng mga box. So worth $15 ang isang box dito. So bubuksan na natin. So bakit nga ba kumikita ako dun sa mga bagong NFT games? Let's go! So ayan, 2 stars ang nakuha natin, not bad. At least hindi siya 1 star guys. So makikita natin dito lahat ng information about dito sa NFT na to. Okay lang natin yan and bubuksan ulit natin itong isa. So sana may makuha tayong mas mataas naman ng rarity para hindi sayang yung $15 natin. Ayun, 2 stars ulit guys. At least hindi siya 1 star. So swerte pa rin yan. Okay na din yan para sa $15 na NFT box. Okay natin yan and magbubukas ulit tayo. Sana makakuha naman tayo ng mas maganda dito sa last na box natin. And yan, 3 stars. So okay na din. Buti na lang may nakuha tayong mas mataas na rarity kaysa sa 2 stars. So ito na yung power natin ngayon. Ang next naman na gagawin natin guys ay dadalhin na natin siya sa PvE para kumita na itong mga NFTs natin. So andito tayo ngayon sa battle mode. Mamaya magma-mining tayo guys para makapasok tayo dito sa battle. Kukuha tayo ng USDT doon kasi tignan nyo to guys. Merong babayaran dito kapag i-attack natin. 0.2 guys. Tapos makukuha natin 0.39 USDT. Cancel muna natin to, titignan muna natin yung isa, ito level 2 or 2 star, 0.2 tapos 0.37, yung isa naman 0.2 din yung bayad tapos 0.34 guys yung kikitain natin kapag nakipag-battle tayo doon. Pero bago natin i-mine guys, titignan muna natin yung mga premyo dito sa ibang level or difficulty. So yan, $1 guys, 1.61 yung kikitain natin. Check natin itong pangalawa, ganun din 1.56. Tapos ito, yung isa pala, ito 1.47 guys. So tignan naman natin yung ibang mga level guys, kung magkano yung kitaan doon. Tignan natin yung ito naman, advance, tignan natin. So check ulit natin yung 3 star natin. Ito si Chappy Plus. So 3 star ito, tapos intermediate ito. So $6.78 ang isang battle nun. $4 yung entry niya. Anyway, pataas din naman ng pataas yung kita dito bawat difficulty or bawat mapa. So i-check na lang natin yung mining. Since doon naman tayo magfo-focus dito sa video na to. Tapos itutuloy na lang natin yung about dun sa battle sa next na part or sa part 2 ng video na to. So dito muna tayo sa beginner mag-mining guys. Ang gagawin ko lang dito, i-deploy ko lang lahat ng mga warbots natin dito sa beginner na mining para makita natin kung magkano yung kikitain ng warbots natin. So 24 hours pa natin malalaman. So yan, na-deploy na siya, successful daw, and nakita nyo naman dun guys, meron ng countdown. So nag-start na yung countdown. Deploy din natin tong isa, and lahat ipapakita ko kung magkano yung kikitain nito. Maghihintay ako ng 24 hours bago i-upload tong video na to para makita nyo guys na aanihin ko yung mga na-mine dito. So yan, October 5 na guys, hinintay ko talaga na 3 days bago ko ilabas itong video na to or bago ko ituloy itong pag-record ng video na to para makita nyo kung magkano yung kikitain natin. Ito na yung kinita natin ngayon guys, $1.2 in 3 days. And ang next na gagawin natin guys ay sasabihin ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng free na NFT chest para kahit hindi kayo mag-invest ay makakapag-earn kayo dito sa Universe Wars. So magkakaroon tayo ngayon ng raffle. So magpaparaffle ako ng isang NFT chest. Yung chest na binuksan natin dun sa start ng video. Magbibigay ako ng isang ganon. Ang gagawin nyo lang guys ay i-comment nyo lang dyan sa baba sa comment box na task
done. So ganun lang kadali guys kung paano sumali dito sa raffle natin. Anyway, balik na tayo dito sa Universe Wars. Ang gagawin ko, i-remove ko ngayon tong mga nagmimina na NFT natin kasi makikipag-battle na tayo. At yung sinabi ko nung una, kailangan natin ng USDT para makapag-battle. Kaya naman naghintay tayo ng 3 days para magkaroon ng USDT na laman itong Universe Wars natin dito at para makita natin kung magkano yung kikitain natin doon sa battle. And yes, pwede nating gamitin sa battle yung namina ng mga robot na to. So wala akong nilabas guys na pera. Hinintay ko lang na magmina itong mga to kaya meron tayong 1.2 na USDT dito sa balance. Okay guys, ang next na gagawin natin ngayon ay ibabattle na natin yung mga robot natin. So next, ang gagawin ko, i-remove ko muna siya dito sa mining. Okay, remove. Yes, withdraw. Tapos yan, wala na siya sa mining. Ngayon pupunta na tayo sa PvP. Click natin yung Battle Royale. Click natin tong Battle Royale na to. May registration dyan. So punta na lang tayo dito sa isang battle guys. Dito sa PvE na battle. Click natin yung beginner. And yan, pwede na tayong umatak. Kahit pala hindi naka-remove dun sa mining ay pwede tayong umatak. So ibalik na natin sa mining ngayon. Normal and send to mine. Yes, send to mine. Okay. So bumalik siya ng 24 hours. Okay lang yan kasi 4 hours lang naman yung pagitan niya dun sa iba. So balik tayo sa battle. Click natin yung beginner and i-click na natin itong attack ngayon. So meron tayong babayaran na 0.2 USDT tapos yung maximum naman na mapapanalunan natin ay 0.39 USDT. Click na natin yung attack. Yes. At yan, defeat. So natalo tayo guys. Yan yung win rate natin. I-check natin. Mag-a-attack ako hanggang sa maubos yung USDT na na-mine natin para makita nyo guys yung win rate nya. So i-attack ulit natin. Bali per NFT, 2 beses lang tayong pwedeng umatak dito. Makikita nyo naman dyan. So i-attack ulit natin to. Tignan natin. Defeat ulit. Yun yung win rate nya guys. So medyo mababang win rate pala ng mga ganitong NFTs. So i-attack ulit natin tong isa. And yes, attack natin. Defeat na naman. Makikita nyo dyan guys, 0.6 na lang yung USDT natin. So i-try ulit natin itong Iron Giant. Defeat na naman. So mas maganda guys kapag magmamine na lang tayo, mas sigurado yung income natin kaysa umatak-atak tayo dito kung ganito din lang yung win rate nya. So i-attack ulit to. Yun, victory. First time nating nanalo tayo ng $0.33. Close. And attack ulit natin to. Last na attack na natin to. Ay, check muna pala natin kung nagdagdag na. Okay, nagdagdag na yung napanalunan natin. Attack ulit natin. Click natin yung yes. 0.34 USDT daw ang mapapanalunan natin. Mamaminusan tayo ng 0.2. Yes, attack natin and defeat. So, sa 6 na attack natin guys, isa lang ang nanalo. So, yun lang guys yung review natin about dito sa Universe Wars. Saka na natin pag-uusapan itong mga rankings sa PvP, market, inventory, itong lucky, at yung mga ibang bagay na hindi natin napag-usapan dito sa video na to. So kung may na-skip tayo or may nakalimutan akong sabihin, pa-comment naman dyan sa comment section. Para sa part 2 ng video na to, ilalagay na natin yung mga details na yon. Check naman natin yung white paper nila guys. So yan, start to play. Meron dito about us, first steps. Sinabi ko na lahat yan kung paano. Transactions, ROI. So medyo nakita nyo naman kanina, medyo matagal-tagal talaga yung ROI nitong game na to. Pero gumagamit sila ng USDT kaya very safe naman tayo sa rug pull doon. Yung problema lang natin guys kasi andito yung contract address nila kung saan pumupunta yung mga USDT natin. Kapag biglang nawala itong laman ng wallet nila guys, doon tayo mapapahamak. Pero wag naman sana kasi kung makikita nyo dito guys, hindi sila doxed. So walang mga information yung mga developers nito. Kaya pwedeng mawala yung NFT game na to. Pero sana hindi para hindi malugi yung mga tumalpak na dito. At kung makikita nyo naman yung pool nila guys, dito naman nakalagay yung hot wallet tsaka cold wallet nila. Nakita na natin itong hot wallet nila guys. Itong cold wallet naman ay dedicated sa mga managing team nila. So dito pumupunta yung mga fees natin para kung sakaling nagka-problema yung website nila, doon nila huhugutin yung pangpaayos ng website nila. Token claim naman, makikita natin dito guys yung mga percentage ng fees. Standard fee daw nila is 5%. Minimum fee nila guys for smaller transaction
sinet daw nila sa 3 USDT. Pero pwede din daw itong tumaas hanggang 5%. Ang minimum withdrawal threshold nila guys ay 4 USDT. At ang processing time ay 24 to 48 hours. And good thing kasi naging transparent naman sila dito sa hot wallet and cold wallet nila. So makikita natin lahat ng transaction na ginagawa nila. So kung may kababalagan silang ginagawa guys, check nyo lang to at makikita nyo yung mga withdraws nila. Meron din silang rules and security dito. Yung mga gumagamit ng mga exploits. And yan yung mga gumagamit din ng mga bots. Tapos syempre yung mga malformed cookies. At kung may nakita daw kayong issue, pwede nyong i-report dito. Yung roadmap naman nila makikita natin dito guys, na August nag-start yung PvE mode. September naman yung Deathmatch PvE mode. And makikita nyo naman lahat dyan yung nasa roadmap nila. At syempre, do your own research pa rin dito sa NFT game na to. And spend what you can afford to lose. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal itong NFT game na to. Kaya napaka-importante pa rin yung spend what you can afford to lose. And andito lamang ako para i-review yung game para sa inyo. Ipakita yung potential earning, yung pros and cons ng game. Nakita nyo naman dito sa review natin kung ano ang pros and cons ng game na to. So kayo na yung mag-decide guys kung papasukin nyo ito o hindi. Nakadepende pa rin yan guys sa risk appetite nyo. Pero para sa akin yung mga risk takers guys talaga ang nagkakaroon ng chance para mag-succeed sa mga ganitong larangan, sa mga ganitong klaseng investment. So yun lang guys yung about dito sa Universe Wars na NFT game. Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag nyong kalimutan na i-click yung subscribe button, click nyo na rin yung notification bell. Set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong NFT game, mano-notify kayo. Yun lang guys, maraming salamat, bye bye!